Malate, Manila most happening place to be in Malate. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, gundol, patola, upot, kalabasa, tsaka mayroon pa labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay maraming linga. O nga no? Sino ba kompositor ng Bahay Kubo, Erning? Sino nga ba kompositor ng Bahay Kubo? Ewan ko. Di ko rin alam eh. Sino kaya kompositor ng Bahay Kubo? Erning? Sino nga kompositor ng Bahay Kubo? Hindi ko alam eh. Ano nga uli yung gusto mo maging paglaki mo? Ano? Artista. Tulad ni Dennis Roldan. Bakit? Nakaka-inspire kasi yung napanood natin eh. Kaya gusto ko mag-artist sa Pinilakang Tabing eh. Alam ko na. Ening, handa mo ko to. Tama. O ano? Malinis na ba? Tama. Daming gulay. Kailan pa kayo nagtitinda ng gulay? Matagal na, since nandun pa kami sa kabila. Tagal na, since nandun pa kayo sa kabila. Sa tagal nyo na ba yan na yun? Kabisado nyo na lahat ng gulay? Hindi naman masyado. Hindi masyado. Magkano naman yung isang ganito? Ang isang kilo niya na 40. 40 pesos. Ito. Ano to? Piso. Ito, gulay din ba to? Yan yung bagong malamang. Anong pinagkaiba ng talong na to sa mga talong na ganito? Yan ay talagang magkasama yan na talong na yan, ang dalawa. Ang Diyos marunong kasi, kailangan, pagka may talong kang mahaba, kailangan may kasama din bilog. Manong, tatagal yung pagtitinda ng isda. Ano kinakaing gulay ng mga isda? Kaya nga itong mga dahon-dahon sa ilalim ng dagat, yung seaweeds, at saka yung may mga halaman pa rin tumutubo sa ilalim ng dagat. Marami yun eh. Sa mga sino nang bumili dito ng artista? Madalas dito si Tiapusit. Diyan lang nakatira eh. Ito nga pala yung pipino, paboritong prutas ng mga Pilipino. Ate, ano ho ang kinakaing gulay ng mga karne? Ang kinakain ng mga gulay ng karne ay kangkong. Kangkong? Kangkong, tsaka yung mayroon din mga kanin ng baboy. Yung kanin, yung mga kinakain natin, yung mga sobra-sobra, gano'n. Tapos min-mix yun, tapos nilalagyan din ng mga seafoods. Seafoods? Seafoods, nilalagyan din yun. Itong sayote, hindi kasama sa Bahay Kubo.
Magkano kilo ng karot? 80. 80? Eh, sibuyas, magkano? 60. Kalamansi. 40. Sa pagtitinda nyo ng gulay dito, may bumili na artista? Si Chapusit. Talaga? Ayos pala mo. Dito namimili si Tia Pusit. Dapat may mga malalaking tiwa, tapos di ba, maliit. Kasi may kanya-kanyang tawag yan. Ito, pigito. Ayun, kasim. Ito, lempo. Ayun, pork chop. Ito yung kangkong, paborito ng mga rabbit. Ito naman ang carrot, paborito ng parrot. Nakikita. Anong paborito nyong gulay? Gulay. Oo. Repolyo, patatas, at saka mga sitaw, kangkong. Ang sarap yun. Anong luto yung pinagsama-sama yun? Pwede isigang mo lang, kalamansi at saka yun. Ngayon, kung sisigang mo lang sa miso, miso at saka yung pwede rin sitaw, at saka yung labanos, mustasa. Labanos, mustasa. Sa mga Labanos, mustasa, repolyo, sitaw, ano yun? Yung kalamansi, isisigang mo yun? sigang lang. Yan ang Isa sa pelikula po yung buhay ninyo. Sino yung aktor na gusto nyong gumanap? Johnny Delgado. Ma'am, itong tinatawag na pansigang, yan tunay na maya-maya dahil ito pula. Kaya mas masarap kapag isinigang mo to sa kalamansi lang, kahit sa miso. Sir, kilala niyo ba yung nag-compose ng Bahay Kubo? Matagal na yun Parang hindi ko nakakabisado. Hindi ko nakakilala. Di. Tama. Kilala niyo po ba si Dennis Roldan? Dennis Roldan ng Marikina. Hindi ko alam eh. Basta artista mo yun eh. Oo, yun. Nag-Marikina ngayon. Manong, kilala niyo ba yung kompositor ng Bahay Kubo? Hindi. Ang bagong version ngayon ng Bahay Kubo, alam ko. Meron ng bago? Oo. Anong pinagkaiba nun sa luma? Siyempre, medyo modern yung Sige ngayon. nga, kantayin niyo nga ako. Kantahin niyo. Bahay Kubo, kahit munti, ang alaman doon ay sari-sari. Yan ang bagong version ngayon ng Bahay Kubo. Sino nag-compose nun? Narinig ko lang yan. Salamat to, Manong. Ito ang saluyot ng pinakamosestang gulay sa balat ng mundo. Madulas. Ano to? Gulay din ba yan? Hindi, sago yan, bali nilalagay sa palamig, yung tinitindang palamig. Eto, anong tawag niyo dito? Tao yan. Bakit may star? Sa tray yan yung ginagawa nila, may star na. Pwede bang gawing fried chicken yung baboy? Fried pork. Wow! Yung fried chicken, ito. Ano? Hindi yung baga... Pwede naman tayo prito eh. Kasi mas masarap yung fried chicken. Sa tagal mo pagtitinda ng gulay, gaano kalaking upong pinakamalaki mong nabenta? Siguro, yan pa lang po. Yan pa lang na. Kilala niyo ba yung kompositor ng Bahay Kubo? Bahay Kubo? Hindi eh. Ito ang galunggong. Masarap din siya to. Sa daon ng kangkong, tsaka kalamansihan mo lang. Tsaka sinigang at sili. Alam niyo yung kantang Bahay Kubo? Siyempre. Alam niyo yun? Yung kantahin nga natin. Bahay Kubo, kahit muntik ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani. Kilala niyo yung nag-compose ng Bahay Kubo? Hindi rin eh. Yeah.
Sige. Babalik kami. Kilala niyo po ba si Dennis Roldan? Dennis Roldan. Eh, madalas kami magkita yan sa Kamyas, si Dennis Ay, Roldan. talaga! Doon ako nakatira noon eh. Sa Kamyas, KG5. Artista ho eh. Ayun, artista si Dennis ngayon. Dennis Roldan. Oo, yung dating konsyal, di ba konsyal siya? Kaya madalas siya naglalaro ng basketball si Dennis noon. Hindi naman kami nakatira sa KG5, 5 KG. Yung Manong. doon sa my court. Manong. Kilala nyo yung kompositor ng Bahay Kubo? Ay, hindi. Sinong nag-compose mo? Ano ba yan? Wala naman ditong may alam kung sino yung kompositor ng Bahay Kubo. Ito na lang. Magtanong na lang tayo sa dalubhasa. Tama! Ako po si Tado. Ano po tong klaseng lugar meron dito? Vegetarian health food shop. Ano-anong klase pong vegetables ang mga kinakain ng mga vegetarian health food? Lahat ng klaseng gulay, kagaya ng talong, ng puso ng saging. Tapos may mga alternative din kami na meat, kagaya ng veggie meat. Meron pong vegetarian meat. Yes, you can taste it. Ito yung TBP. Ano? TBP, texturized vegetarian, vegetable protein. Ito naman gluten. Made of, actually, sa flour. Bakit po ba kayo naging vegetarian? For health reason. Mas malusog po Mas tao. malusog at saka malayo ka sa sakit. Gaano po kalayo sa sakit yung mga vegetarian food in terms of kilometers? Well, malayo kasi ang hindi vegetarian, alam naman natin, kagaya yung mga sakit ng hayop, kagaya ng mad cow disease, foot and mouth disease. So, yung mga sakit ng hayop, nakukuha ng tao kasi kung ano yung kinakain mo, yun din yung katawan mo. What you eat is what you are, Bakit naman po the cow also eat vegetables. So, vegetarian din yung cow. So, bakit hindi po kumakain ng vegetarian yung mga vegetarian ng cow? Actually, ang cow, malusog sila dahil they eat grains, grasses, malusog sila. Kaya lang, ini-injection sila ng mga antibiotics. So, we getting those antibiotics para lumaki sila, immune sila sa mga sakit. So, and we're getting those antibiotics. Kaya tayo nagkakaroon ng sakit. Pag kailangan na ng katawan natin antibiotics, hindi tayo makarespond dahil we're eating that kind of antibiotics. Ano yung mapapayo nyo sa mga taong gustong maging vegetarian? Nasa magandang determinasyon yung isipan nila. Kapag ganun ang inisip ng isang tao. Kasi once na vegetarian ka, hindi ka masyado irritable eh. Medyo kalmado kasi Cool ka lang call ka lang kasi yung pag vegetarian ka, yung kasi once na pinatay mo yung hayop, automatic yung hormones ng hayop. Parang adrenaline nila umakyat. Pag hindi mo sila sa pagluluto mo ng hayop na yan na pinatay mo, hindi mamamatay yung pag-akyat ng adrenaline yan, hormones niya, nga nag-create ng poison dahil galit ka ikaw, kung ikaw i-hit ka ng tao, automatic na nagagalit ka, nasaktan ka eh. Parang hayop din yung once na pinatay mo yung hayop, ang mangyayari, parang ang reaksyon niya sa katawan niya, kahit patay na siya, lumalabas yun. Pag kinain ng tao yun, ang mangyayari dyan,
parang kinain na tao. Kaya ang tao ng carnivorous, parang masyadong irritable. Ito yung patatas, mayaman sa protein. Ano kung may papayo nyo dun sa mga vegetarian na gustong kumain ng vegetarian? Sa mga, lalo na yung may mga sakit, pinapayo ko na sila as much as possible, eliminate nila yung pagkain ng mga isda at saka mga karne. Alam naman natin na maraming sakit ang mga yon. Unlike sa vegetables though, as much as possible, kailangan organic din. So, we are planting our own organic vegetables. Yan. Titikman natin ang pagkain dito sa Vegetarian Food Stop Carunas. Meron tayong puchero. Siyempre, no meat is allowed. Pero merong meat. Tawag nila veggie meat. Upo. Tsaka veggie meat pa rin. Na may pinya. Titikman natin ang bola-bola na walang hangin. Flat. Masarap. Lalo na kung ihuli mo yung kanin. Ang puchero. Lasang pechay, tsaka carrots. Upo. Lasang upo. Masarap. ¿Qué tal man tu este día? ¿Quieres tú comer sabroso comida? Tuwing anong oras ho ba masarap kayo ng mga yung mga kinakain ng mga vegetarian? Pag bagong luto, pag mainit, masarap kumain. Mainit na kanin, mainit na ulam. Cómela tú bien mucho como si chato. Puerco Flores. Kung hindi ko kayo vegetarian ngayon, anong klase kayo ngayon? Pangit na kami ngayon. Yung kompositor ho ng Bahay Kubo, kilala nyo? Hindi. Sabe que kay ulan afuera, puede ver que te echa na sol, Crisito un bonito, grande flores. Eh yung kantang Bahay Kubo, kilala nyo yung kompositor nun? Sino yun? Hindi ko alam. Hindi nyo rin alam. Sir, ako si Tado. Paano nyo naalagaan yung mga ito? Ito po, una-una, itong lugar nito, ito yung aming nursery. Nursery? Oo. Yung lahat ng nililipat namin, tinatransfer namin na mga halaman, dito muna pinupunla, itinatanim. Pagkatapos ng nursery, kinder. Oo. Tapos prep, Oo. grade 1. Parang gano'n, parang Sino ang teacher dito sa nursery? dito naman lahat halos kami kasi nagkaroon kami ng kwan dito nag-seminar yung mga tao namin dito tungkol sa tinulungan kami sa DENR at saka ng mga iba pang institusyon ng gobyerno na nakakaalam sa paghahalaman. Bakit parang nasa lalagyan siya ng gulaman? Yan yung tray na tinatawag, ano? At saka may pati lupa niyan, hindi naman yung pangkaraniwan lupa yung ginagamit. Kasi binibili namin yung lupang yan na talagang may mga ingredients na kailangan ng punla para pagtubo niya. And then, saka para nakatray na ganyan, madaling alisin yan pag tumubo na. Pinipindot lang yan, para nga sabi mo nga sa gulaman, kung paano alisin ang gulaman doon sa tray, ganyan din yan, madali lang. Ang galing. Ito si Mang Arias, siya ang supervisor dito sa garden. Siya yung nagtuturo sa mga tao rito
kung paano yung pagtatanim, kung paano yung pagbubungkal, at ang mga wastong pamamaraan ng pagtatanim. Mang Arias, saan po ba tayo ngayon? Nandito po tayo sa Land Center Vegetable Plantation. Taniman po ba ito ng anong gulay? Ito ay okra ho ito. Bagamat ang mga tanim namin dito, mayroon kaming okra, mayroon kaming talong, mayroon kaming kamatis. Paano nyo napatubo sa ganito katasang okra? Mayroon ho kami kasi sariling compost na ginagawa namin. Compost? Oo. Nagko-compost ho kayo? Compost kami, mayroon kaming Anong kanta ho? May composting kami na para sa mga suporta ng aming halaman. Doctor Nutritionist, bakit ho masustansyang mga gulay? Kasi ang ating gulay, kinaklasify kasi natin yan sa dalawang grupo. Meron tayong tinatawag na gulay na Group A, which is leafy, green, and yellow vegetable. At saka yung Group B na non-leafy vegetables. Yung green, leafy, and yellow vegetables ay mayaman po ito sa beta-carotene na nako-convert po sa loob ng ating katawan into vitamin A. Kasi ang tinatawag nating beta-carotene hindi lang green. Oo, nandun yung kaya nga tinatawag natin na green, leafy, and yellow vegetables. Although ika-6 na bahagi lamang ang biological activity ng preformed vitamin A ng ating vitamin A na nakukuha sa gulay, napaka-importante pa rin ho ang sources na nanggagaling sa gulay. Anong ginagawa nyo? Pandesal. Pandesal? Galing nyo magmasahe. Ito, asado. Ha? Asado roll. Asado? Roll? Asado roll. Ito naman yung pandesal, malalaki. At yung pinapakintab? Para maalis yung, para maganda. Para maganda. Katakam-takam na yan. Ang dami-dami nating gulay dito. Pero alin mo ba rito yung galing sa Group A? Alin po yung Group B? Alam mo, itong mga gulay na to, hinihiwa ito para gamitin sa ating mga pasyente. At ang iba naman dito ay ginagamit para sa ating cafeteria. Yung tinatawag nating mga Group A vegetables, ito yung mga leafy vegetables na kagaya ng kangkong. Kangkong. Itong ating repolyo. Repolyo. Kangkong din ito, no? Kangkong din. At ang ating mga non-leafy vegetables, kagaya ng kalabasa. Kalabasa. Cauliflower. Cauliflower, gusto ko to. Carrots. Carrots. Sayote. Sayote. Ampalaya. Ampalaya. Baguio beans. Baguio beans. Upo. Upo. At labanos. Labanos. Ang group A, yung tinatawag natin leafy vegetables. Green, leafy, and yellow vegetables. Ang group B, in other words, ito yung mga bunga. Bungang gulay. Kahit munti ang halaman doon ay sari-sari. Bakit po bilog yung talong? Hindi, yung talong natin talagang ganun ang klase. Meron talagang bilog, meron namang haba. Katulad ng bandang yun, no? Makita nyo, haba yung bunga. No? Talagang ganun yun. Kahit anong gawin mo, kumbaga sa kuwan, yun ang lahi nun. May bilog at saka merong haba naman tayong talong. May pinagkaiba ho ba yun sa lasa? Wala naman. Sabi niyo po kapag tumatagal, lumalaki to? Oo, ayon doon sa kuwan, doon sa brochure na nakita na, ito talagang pagpababayaan mo, aabot ng 1 kilong isa. Isang Sobra kilo, laki. isang ganito? Isang ganito lang. Anong paborito nyo yung gulay? Lahat paborito namin, kagaya ng ito. Okra, kamatis, talong, sa lutong pagbet, mayroon kaming kalubasa na rin. Pero ang dami pa. Saka mayroon kaming upo, mayroon kaming talong, mayroon kaming ding pipino na kasalukuyan sa ngayon. Bakit po ba madulas yung okra? Ay talaga kung gano'n ang kuan, klasin do kahit sa pagluto, parang walang iniwan sa saluyot, gano'n din. Basta madulas siya. Bakit nyo sinusupot yung mga lupa? Para hindi siya makatubo yung damo. Para walang damo. Kung hindi, bawal ang damo.
Ito ang repolyo, gamot sa polio. Bakit ho masarap ang gulay? Alam mo, ang pagpapasarap ng gulay, no, nasa pagluluto rin yan eh. Pero tayong mga matatanda na alam na natin ang kahalagahan ng gulay, hindi na po importante kung masarap ang ating kakainin o hindi. Basta alam po natin ang nutritional value ng ating kinakain, kailangan kainin ho natin. Sinasuggest rin namin mga nutritionists na dapat kakain tayo ng variety. Hindi lang yung paborito natin sayote, everyday sayote tayo ng sayote. Diba? Kasi hindi lahat ng nutrients makikita natin sa sayote. Kaya nga, eat a variety of foods every day. Anong ginagamit yung pang the best na panghalo? Kaliwa o kanan? Kanan. Kanan? Hindi ba sandok? Tikman natin ngayon ang mga pagkain dito sa Lung Center. Meron akong ensaymada. Okay. Masarap! Bawang at luya sa paligid-ligid ay maraming linga. Manong, sa dami ng halaman dito, ano ho yung huling pelikula na napanood nyo? Ako hindi ko pa napanood yun. Pero nagpunta rito, Channel 13, saka Channel 4. Punta rito. Kinuha na ito ng video rin noong nakakaraang buwan. Naniniwala ho ba kayo na pwede pang magkabalikan si Nora Honor at si Philip Salvador? Ayaw ko lang ho. Nasa kanya-kanyang feeling yan. Hindi natin alam. Baka magbago isip siguro bawat isa sa kanila. Kaganon. Pero sa palagi ko maaaring nagkabalikan. Lalo-lalo na kung mayroon silang dahilan na hindi dapat maghiwalay. Tulad ng may anak sila. Ganon. Ano ho may papayo niyo sa mga taong gustong kumain ng talong? Para sa akin, mas maganda naman yung magkaroon kayo ng hilig ng kumain ng talong, mga vegetable kasi maraming sasabi na kapag daw mga gulay yung kinakain, pahaba pa nga daw ng buhay yan. Saka isa pa, malakas din magbigay ng lakas ng katawan ko kasi tungkol sa mga karne, gano'n. Ay ko. Manong, kilala niyo ho ba yung kompositor ng Bahay Kubo? Yun ang palagay ko, yun ang ituturo mo sa akin kung sino yun. Manong, kilala niyo yung nag-compose ng Bahay Kubo? Hindi ko pa kilala ho yun. Ayos! Apir! Bahay Kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patane, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka mayroon pa labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid nito'y maraming linga. Palakpakan! Maligayang buhay na sa kabukiran.
pinagpala ng mahal kong magulang sa aking nag-alaga. Ang aming bahay ay maliit na lampak, ngunit sa paligid ang halaman ay sagana. Masayang kabukiran ay inang ng buhay, sagana sa prutas, sa gatas at gulay. May malinis na simay ang hanging amihan, maligaya ang buhay laban sa kabukiran. Sa bukid nasaktan sa'yo, ang buhay ay maligaya. Nalinis ang hanging amihan, maligaya ang buhay laban sa